Hello, hello mga kapatid. Magandang gabi ho. Alas 7:58. Subukan natin ipasok na si Padre Romel Olivar. Dali lang po ah. Dali lang po, antayin natin si Padre. Hello, John Paul Ruby, bro. Magandang gabi. Ayun, nandiyan na si Padre. Nai-add ko naman kayo, Padre. Dali po ah. I-try nyo nga pumasok, Padre po. Mayroon po dyan parang request to join the broadcast. Okay. May nakalagay na bring them on camera. Opo. Pwede po kayong mag-request sa pads. Opo. Antayin po namin kayo. Yun. Mga kapatid, maganda pag-uusapan natin. Hopefully si Padre walang problema sa kanyang linya. Palagi ko malakas naman yung kanilang linya doon sa Oho. Diyan sa Calayan Island. Antayin natin si Padre. Opo. Tao. Ayun. Yan natin si Padre po mga kapatid. Hopefully okay. Pinasikaso na po ni Meta ngayon. Ayan. Kasalukuyan pong ina-add siya ni Meta. Hopefully walang problema. Opo, para dire-diretso po tayo. Maganda pag-uusapan natin mga kapatid eh. Oho. Antay lang po natin ng konti. Pinoproseso na ho ni Meta ito. Hopefully dire-diretso tayo. Magandang gabi ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa pag-join sa ating broadcast. Maganda ho yung ating topic for tonight. Tayo iikot doon sa gawain sa Calayan Island sa Cagayan. Oho. Very interesting ho ang ministeryo doon ni Padre Romel Olivar. Isa po siyang Dominican priest. Excuse me. Time check tayo, alas 8:03 ng gabi. At antayin lang ho natin pinoproseso na ho. Dali Yan.
Dali lang po, pinoproseso na. Medyo may hassle lang konti. Pero ganoon talaga yan. Pero pagka lumabas na si Padre dyan, masaya na ho tayo lahat. Antayin lang ho natin mga kapatid. Hindi ko lang kung kumain na ho kayo. Ako mamaya ho pagkatapos itong broadcast natin. Magandang gabi ho sa inyo mga kapatid ha. O kung kumakain po kayo, sige lang, diretso nyo lang ho yan. Baka iba sa inyo nagkakape. Sige lang ho. Habang nag-uusap po kami maya-maya. Okay. Rainy Boy Kalimpong bro, magandang gabi. At sa iba pa makasama natin. Salamat po sa pag-join sa ating broadcast. At sana nga ho ito ay maging successful tonight. Medyo may konting ano lang ito kasi medyo malayo yun Calayan yun, Cagayan Island yun Cagayan Valley pala. Oo, nasa island si Padre. Calayan Island po. Nagpe-fail siya pero subukan pa rin po natin ha. Hindi naman tayo papayag na hindi makakausap si Padre. Opo. Hopefully po matulungan tayo. Naipaliwanag sa atin ni Padre yung ministeryo doon. Opo. Salamat lang talaga sa Panginoon dahil napakabuti ng Lord sa atin. Alright. Patuloy niyo ipag-pray ha mga kapatid, yung ating ministeryo sa DYAF dito sa Diocese ng Bacolod. Tayo po ay nagbabalita dyan Monday hanggang Saturday, alas 7 hanggang alas 7:45 ng umaga. Monday to Saturday po tayo si Brad Calix. So, pagdasal natin na maging regular na po tayo dyan sa DYAF, Lord willing. Hindi naman po tayo nagmamadali, pero kung ano ang plano ni Lord, okay lang po. Mahalaga tayo po yung nagagamit sa pagbabalita, sa pagbabahagi po ng salita rin ng ating Panginoon Diyos. Pag-pray natin yung ating mga kaparian sa kanilang kabisihan. Hindi lang sila doon siyempre sa ating sa ating parish. Nagpe-fail siya. I-try pa rin ho natin. Bakit nagpe-fail? Ayusin ko lang to, baba ko lang to. Kasi medyo maalog Yun. Para stable tayo. Yan. Tayo natin si Padre ha. Maganda ho ito kasi religious priest yung kausap natin. Iba ho ang religious priest sa diocesan. Papaliwanag yan ni Padre mamaya. Lord willing, makapasok siya ng maayos. Antayin lang po natin. Maganda ho itong ating Napapansin nyo kapag may ini-interview tayo, may ganito, di ba? May ganito, mga ilang minuto, yan. Pero pagka nandyan naman na, dire-diretso naman na tayo. Naalala nyo si Apple pagka alas 6 ng umaga? Di ba, hindi nyo nakikita sa screen. Pero pagkatapos ng broadcast, pag ni-review mo yung ating video, nandun na siya sa screen. Baka mangyari ngayon yan kay Padre Romel Hindi nyo makita sa screen pero naririnig yung boses. Nagko-connection failed pero try pa rin natin ha. Mukhang palusutin nyo na kami rito, Meta. Salamat sa inyo ha. Salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo ho ay nag-meet tonight. Time check muna tayo, alas 8:07 ng gabi. Ipagdasal natin yung ating bansa, mga kapatid, habang nag-aantay tayo kay Padre na ito ho ay magdire-diretso itong ating interview sa kanya. Kasi importante ho ito Alam nyo, bibihira tayo makausap ng mga ganyang pare na sobrang abala. Kung alam nyo lang kung ano yung pinagagawa ni Padre dyan sa Calayan Island. Maski ako nagulat sa kanyang sobrang kaabalahan sa ministeryo hindi ko kaya yung ginagawa niya mga kapatid. Mas maganda siya na lang magkwento mamaya Hopefully makapasok na si Padre. Nag-try kami kanina sa messenger, madali siya nakapasok. Kaya lang, pag nag-messenger po tayo, hindi nyo, wala kayo doon. Kami lang nag-uusap na dalawa. Yun ang problema natin. Try pa rin ho natin. Nagko-connection failed, Padre. Wala namang problema sa ating linya siguro. Gawa ng malayo-malayo yan. Cagayan Valley po yan Opo. Kaya pag-pray natin mga kapatid, matuloy itong interview natin ha. So,
ina-add naman na ni Meta, pang-apat na natin tong try. Sige lang ho, itatry ho natin to hanggat matuloy po tayo. Hindi pwede si Padre ng umaga kasi gabi lang talaga siya available. Kaya ho, tignan ho natin ito. Meta, baka naman. Maganda to, makausap natin si Padre kasi marami tayong gustong malaman kay Padre. Naka-ready na ho yung mga questions ko rito eh. Meron akong 4 na tanong dito sa kanya eh. Doon ho tayo maglalaro sa tanong na yan. Mga kapatid, sa mga wala pa hong Catechism of the Catholic Church ay i-consider ho ninyo magkaroon yan. Kasi mahalaga po na meron tayo yan. Panlima na po nating try to, nagko-connection failed talaga subukan lang natin. Nasa linya pa naman si Padre Romel Olivar. Yun po yung pangalan ng ating invited guest tonight. Reverend Father Romel P. Olivar. OP. Yan. Hindi yung OP ho, hindi ibig sabihin yan out of place ha. Hindi ho yun. Pag OP ho yung nasa dulo ng pare na pangalan, Dominican priest po yan. Yun, religious Dominican. Hindi ko mabanggit yung iba yung pangalan, pero 6 na ho yun nandito ngayon sa aking sa gawing itaas ng aking screen. Salamat sa Panginoon. Hopefully makapasok to, Padre. Medyo may konti tayong rito, aberya ng konti. Pero Lord willing, makakapasok po kayo. Nagko-connection failed talaga nawala na si nawala si Padre. Subukan pa rin natin. I-try nyo, Padre, na kayo po'y pumasok, Pads. I-try po ninyo. May mga request to join the broadcast po dyan eh. Dumadaan lang ho yan sa screen ninyo. Nawala ho kayo rito sa aking listahan na eh. Kanina nakapasok si Padre. Ito yung ating mapapansin nyo, ito yung ating problema lagi. Subukan pa rin natin yan. Pads, i-try po ninyo makapasok, Padre. Nawala si Padre sa listahan dito, pero naka-online pa si Padre. Antayin lang po natin ha. Mukhang nagkakaproblema po talaga. I-try po ninyong komunikole, Pads. Antayin po namin kayo. Ayun. Hopefully, yan na yan. Try and try. Try and try lang. Ayun. Sa wakas, Padre. Magandang gabi ho, Pads. Hindi ho namin kayo makita, pero mamaya ho, lalabas din ho kayo. Magandang gabi, Padre. Magandang gabi, brother. Ayun. Mga kapatid, napapakinggan ba ninyo? Comment lang ho kayo ha kung malinaw ang audio ni Padre o may problema. Alam naman ni Padre ang gagawin niya kapag medyo mahina ang kanyang boses. Diretso na po tayo, Pads. Tayo po'y mananalangin muna. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat sa gabing ito sapagkat si Padre Romel Olivar, isang Dominican priest na abalang-abala dyan sa Calayan Island ay kasama namin for tonight. Kami nagdadasal ng patnubay, Banal na Espiritu sa aming pag-uusapan sa gabing ito. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kaibigan, kasama ho natin ngayon si Reverend Father Romel P. Olivar, OP. Hindi ho out of place ha. OP, yan po ay... Kasi baka ho masabi nila, out of place ho kayo eh. Hindi ho. Papaliwanag mamaya ni Padre yan kung ano ibig sabihin ng OP. Magandang gabi, Pads. Magandang gabi po. Bati po muna kayo.
Magandang gabi, Brother Al. Opo. Naririnig po ba ako? Clear po Opo, ba yung klaro audio? po. Klaro, klaro. Padre. Sige po, just go ahead. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig kay Brother Calix. Opo. Kinagagalak ko po na makasama ko kayo sa programa niya para mag-share ng kaunting karanasan po natin dito sa Kalayan Mission. God bless po. Okay. Opo. Padre, interesado hong malaman ng mga mga viewers natin. Ah, pwede ho bang malaman namin ng konti, no? Ang tungkol sa inyong background sa inyong sarili, pamilya at yung inyong edukasyon, kung maaari po. Just go ahead, Padre. Ah, ako po ay isang Ilocano. Nagtapos po ako ng Bachelor of Arts. Bago ako pumasok ng pagkapare ay nagturo muna ako ng kolehiyo ng 12 taon Wow. sa La Union at saka sa Baguio. Opo. And then noong 2005 ay pumasok Mm. ako sa postulancy program ng mga Dominicans. Opo. I was 31 years old. So Wow. late vacation na nung pumasok Opo, ako. opo. Opo. And then I took my first vows noong 2007, my solemn vows noong 2010, and I was ordained in 2017 as a priest. So mga 8 years na ako na pare. And sa mga of those 8 years na pagkapare, Opo. I've been in the missions for 7 years dito sa Wow. Kalay. Kaya Wow. uh, so far I had sa education, Bachelor of Arts, Opo. majors in tatlo eh. Sa first degree is AB English and Political Science, Wow. then AB Philo sa seminary na to, Opo. then Bachelor's in Sacred Theology, and then MA in Philosophy. Okay. Part ng formation po namin. Uy, mga kapatid, hindi ho biro maging Dominican priest, religious priest. Padre, paki-differentiate nga ho. Ano bang pagkakaiba ng diocesan priest sa religious po? Uh, yung diocesan priest, yung primary work nila ay sa mga parishes and sa mga dioceses. Okay. They are at the, kumbaga, mga established na mga places, and they are Opo. under the authority of a bishop. Mm. Later, kami naman ay we are under what we call a religious congregation, and we profess the vows of poverty, chastity, and obedience. Mhm. And we live in community, Opo. and we have communal prayer. We are governed by what we call a rule. At sa amin ay we are governed by the rule of St. Augustine. Opo. Kagaya ni Pope Leo, Mm. pare-pareho po kami ng rule na Mm. ginagamit. Pero kami na Dominicans, we were established in 1216 by St. Dominic de Guzman. Okay. And primary charism namin ay to be the preacher of truth, the preacher of doctrine. So Mm. most of us, mga religious congregations, they have particular charisms. Opo. Like yung mga Salesians, they work with the youth. Mhm. Franciscans, their charism is poverty. The Mhm. Jesuits is more or less almost anything. Mhm. Pero mga Dominicans, primary is doctrine and Opo. teaching yung primary responsibility namin. Task Mhm. sa simba. Okay. Mga kaibigan, kasama natin tonight yung ating special guest, si Reverend Father Romel P. Olivar, OP. Again, hindi ho out of place ang OP. Dominican ho yan, si Padre. Oho. Pads, tawag dito, paano ang proseso ng pagiging pagpasok nyo dyan sa Dominican priest? Anong dinaanan yung matitinding proseso, Padre? At ano yung nagtulak sa inyo to become a priest? Ano ho bang kwento niyan, Padre? So first siguro yung why did I join the Dominicans and Mhm. the priesthood. Mhm. It's basically yung lahat sa amin ay sumagot sa isang tawag. Kaya nga Okay tinawag po. ito na Mhm. vocation. Okay. And it's like falling in love. Oh, When Ma'am Annalyn, di ba, you fell in mhm. love and knew that Yes, yes. you were meant for each other. Mhm. Ganon din yung mga magpapari. They fell in love with the service, full-time service sa simbahan. And they fell Okay. in love with the particular congregation. And in my case, it's the Dominican order.
And yung process ay first magkaroon ng test. May IQ test, psychological test, para makita kung kaya mo yung formation. Okay. Tapos magkaroon ng medyo mahaba-habang formation. In my Okay. case, 1 year sa postulancy, Okay. 10 months sa novitiate, then Mhm. 10 years of study sa studentate. It was 12 years before I was ordained. So I was already 43 years old when I was ordained. Medyo Wow. matagal din. Mga 20 kami na pumasok sa postulancy, 4 kami na nagpare ngayon. Wow. Ah, Wow. Padre, nababanggit ho ninyo, mukhang itong testo na ito, una sa IQ, psycho, tapos ah, merong formation. yes. Medyo matindi ho yan, no? Kumpara sa mga pastor, kami ho, 4 to 5 years lang ho, okay na kami. Pero sa Ah, mga pare, ibang klase pala to. ah, Parang kukumpara mo bilang mga doktor, abogado, itong mga gusto magpare. Padre. yes po. Actually, never ending yung formation namin. Okay. Ah, yung mga iba sa amin ay magtutuloy sa doctorate. Uy. Ah, kasi ako medyo matanda na rin kaya medyo mahirap na. Pero yung Opo. mga bata after ng licentiate, magdo-doctorate pa ngayon and continuous formation pa rin yan. Never ending hanggang ikaw ay mamatay. May mga Okay. formation practices na. Oh, Padre, may mga alam tayo na sa diocesan pag nai-inlove po sila, kasi AB philosophy muna, no, yung 4 o 5 taon, tapos Yes. pinapakawalan sila, Ah, hindi nagtutuloy sa pagkapare kasi na-inlove. Ang ah, isang Reverend Father Romel P. Olivarba ay na-inlove sa babae. Mayroon bang ah, ganong kwento, Padre, o kayo ay talagang yumakap na sa vocation nyo kagad? may mga crush-crush din noon nung kabataan. Sige po. Pero yung kwento ay may ano kasi, ever since na naging elder brother kasi ako sa family namin. Okay, okay po. So, marami kami na magkakapatid. Mhm. Kaya ako, ang kakambal ko, more or less, naging responsible din sa pagtulong sa mga kapatid. Although, even then, nung bata pa ako, ay plano ko na talaga na magpare. Kaya, hindi ko na inisip na iyon na magkaroon ng asawa or girlfriend. Okay. Kaya, the first chance na nung nakagraduate na yung 3 na kapatid ko, that was Mhm. 31 years old na ako. That was the time na pumasok na ako sa Mhm. Dominicans. Kaya, ayun. And that's it. Okay. Padre, ang pagpapareho sa inyong karanasan no, medyo ano ito, masalimuot ito, hindi katulad sa amin. Ako dating pastor, ako po ay may pamilya, may asawa. Ah, Binibisita rin ho kayo ba ng kalungkutan bilang pare na 7 taon na ho na nagpapare bilang religious priest? May mga ganun bang kalungkutan, Padre, sa inyo? Parang somehow nagdi-desire ka, mukhang nagkamali ata ako ng nagpare ako, dapat pala may asawa ako. May ganun bang struggle, Padre? In my case, iba-iba yung yung struggles eh. Opo. In my case kasi siguro dahil medyo mature na rin ako nung pumasok. Alam ko na kung Opo. ano talaga yung gusto ko. So, I Okay. never really thought na aalis pa ako sa pagkapare. Okay. Yung difficulty lang, yung mga sadness siguro comes from Mhm. frustration sa mission, Opo. difficulties din sa relationships with sometimes sa community. Opo. So hindi maalis yun eh. Pero hindi ko niisip na umalis sa pagkapare. Mhm. Masaya ako dito eh. Masaya. Uy, ah, Padre, nabanggit nyo 7 taon na ho kayo diyan bilang sa misyon. Diyan ho sa 7 taon ba, Padre, ilang ilang porsyento ho yung lamang na kayo ay masaya at ilang porsyento naman diyan yung masasabi ninyo na yung kalungkutan bilang pare sa community? 95% masaya. Uy, 5% is a little thing na eh. And you will find that in most cases sa mga pare ganyan yung percentage eh. Most wow. of us happy and fulfilled in what we do. May mga mahirap pero it's part of the mission eh. Mhm. So, minsan nga hindi mahirap pakaramdaman ng pagod kapag mahal mo yung ginagawa mo.
Wow. dito, always ako na, Wow. Wow. kaya, that's the reality of the vocation. When it's your call, then you are happy, Mhm. whatever happens. Padre, may dilema may dilema hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kulang na kulang ho yung merong desire na magpare. Mm. Ano ho ba yung dapat gawin ng mga nagdi-desire na magpare? O yung iba naman kasi nag-aalangan kasi nga iniisip nila, teka muna, matagal palang pag-aaral to, di pala to basta-basta. Yung ibang nakikinig probably sa atin dito, gusto nila maging Dominican priest. Yung kanilang test lang ho na binabanggit nyo, merong IQ, merong psycho, tapos merong formation na sangkatutak na hindi ho matapos-tapos yung training. Anong masasabi nyo doon sa mga gustong magpare na medyo may takot gawa ng, teka muna, hindi ata tatapos yung formation dyan Mm. Padre? Yung katotohanan we have a saying sa formation, Mhm. God does not call the qualified, but He qualifies the called. Okay. So, hindi yung qualification ang unang isipin natin, kung kaya ba natin o hindi, pero kung ano talaga yung tawag para sa atin. Kasi mararamdaman mo, nasa puso mo yun mararamdaman mo kung itinatawag ka talaga. Kung hindi angkop para sa congregation na ito, baka sa other congregation or sa Mhm. diocesan. So may Mhm. iba-ibang areas naman ng pagsisilbi sa simbahan, Mhm. hindi lang Dominicans. So Mhm. kung talagang nais mo na maglingkod bilang pari o bilang religious, you look around, Mhm. you ask. I'm sure if the call is there, then He will qualify you for the calling. Huwag Mhm. matakot. Hindi naman ako matalino, isipin mo. Hindi naman ako ganun, maabilidad. So, Mhm. if ang isipin mo agad, hindi Kaya nga tinatawag na formation You will Okay. be given the skills and the talents that you need as you go Mhm. in the formation, through the formation. Okay. Mga kaibigan, si Reverend Father Romel Olivar ay naandyan po exact location niya sa Calayan Island, bahagi ng Cagayan na Cagayan. At siya po ay nagpapastor doon sa St. Bartholomew Catholic Church. Padre, pakikwento nga ho, paano nagsimula yung gawain dyan, yung St. Bartholomew? Sino ba nagsimula niyan? At paano ho yung proseso at pang-ilan ho kayong nadistinong pari dyan sa island, Padre? Actually, matagal na yung mission namin dito. Okay. The mission to the Babuyanes nagsimula nung 1603 Wow. nung na-establish yung Fuga Mission. And Wow. then 1609 pumunta dito yung mga Dominicans. Okay. Pero nung 1745 ay yung mga Dominicans dahil sa pirate attacks, Opo. we abandoned our headquarters in Fuga Island sa katabing Mhm. island ng Calayan, and we Mhm. moved to Batanes, at yung Okay. Babuyan missions ay once in a while na lang na binibisita. Mhm. Umalis kami ulit noong 1898 dahil sa Philippine Revolution, Mhm. but we returned in 1954 dito sa Calayan. Mhm. And ngayon we have two parishes, St. Okay. Bartholomew Parish in Calayan and St. Vincent Ferrer in Camiguin. Okay. So we've been here for quite some time din. Mhm. Ako pang 10 siguro na parish priest dito sa Mhm. Calayan. Mhm. Mga kaibigan, I was invited to go there no sa lugar ni Padre. At ako nakita ko mismo sa 10 araw ko na pananatili dyan, mga kaibigan, nakikinig sa ating broadcast tonight, grabe yung sakripisyo ng ating invited guest. Ilang araw lang ako nagmamatsyag sa kanya at lalong-lalo na yung pumunta na ho kami doon sa barangay, 2 barangay ho yun. Mga kapatid, hindi ko ho kakayanin Kaya ho sabi ko kay Padre, Padre, kung ako ay merong finances, susuporta ko na lang po kayo. Hindi na ho siguro ko mauulit na pupunta-punta. Alam niyo mga kaibigan, makwento ka lang saglit bago ko ibigay dito sa ating panauhing pagnangal sa gabing ito. Mga kapatid, pag pumunta ho kayo doon, 1 oras ang biyahe po, motorsiklo. Backride ho kami ni Padre, bali 2 motorsiklo ho yan. Mga kaibigan, yung 1 oras na yon, tuwan-tuwa ako yung una kasi sementado. Yes, sabi ko, ganda kalsada to. 5 minutes lang yung kalsada maganda.
Isang oras ang biyahe, kapatid, ha? 5 minutes lang yung kalsada maganda, pagtas yung rough road na. Tumatawid pa kami sa mga sapa-sapa. Etong matindi sa lahat, mga kapatid. Meron kaming bangin na dadaanan. Palusong ba? Palusong. Ah, Magkamali yung aming driver, mawala ng preno, mapupunta ka kagad sa purgatorio. Ang ibig sabihin. Pero ito yung ating invited guest, mga kapatid. Grabe ho yung commitment sa Panginoon. 7 taon na, pabalik-balik dyan. Mula sa poblasyon sa sentro, pupunta ng 2 barangay pa. Mga kapatid, 4 na oras minsan. Hindi na umuulan, pero dumediretso pa si Padre doon sa mga barangay na nabanggit. Padre, pakikwento nga ho sa ating mga viewers. Ano po yung mga naranasan nyo pa na kakaiba? Na tila baga yung mga gusto magpari siguro, matatakot dyan sa kung saan kayo nilagay ng Panginoon Diyos. Ano pa ho yung mga karanasan nyo, Padre, dyan sa Calayan Island? ah, Something memorable nung minsan nagpunta kami sa kabilang island sa Babuyan Claro. Nagdala Opo, kami ng mga semento at bakal para sa pinapatayo namin na kapilya. opo, Medyo malakas yung alon nun at saka makulimlim. opo. So, yung biyahe namin is from Santa Ana to Babuyan Claro, mga 8 to 10 hours yung biyahe. Nung Opo. nasa kalagitnaan na kami, may kahoy na sumalpok sa harapan ng lampitaw namin, yung natawag sa Mhm. bangka, lampitaw. Tumagos, Lampitaw. kaya Opo. nabutasan. Uy. So, nagsimula ng lumubog yung lampitaw namin. Uy. Tapos, so nagpapanik na yung mga kasama ko. Semento Opo. yung buhat-buhat ng bangka. Mm. Mm. Kaya ako tatalo na. Sabi ko, tatalo na ba ako? Sabi ko. Sabi ng bangkero, wag, father. May pating dyan sa baba. Kaya, yun, buti na lang. So, hindi ako tumalon. Na ano naman nila, may plywood sila na ikinabit na lang duman sa gilid yung Okay. yung isang bangkero, kaya nalagyan niya ng tapal yung Opo. butas. Sa awa ng Diyos, nakarating naman kami sa Babuyan Claro. Opo. So, ganun ba na adventures eh. Pero Opo. hindi naman ako natakot, yun lang. Medyo part ng adventure, may ikukwento ka rin na exciting. Opo. Pero ang maganda dito kasi sa mission is every day is new. So you meet different kinds of people. And Opo. the beautiful thing dito sa Babuyanes ay yung faith, yung pananampalataya ng mga tao. Mhm. Baka yung very simple na lang, halimbawa yung pagpunta diyan sa mainland, Opo. kung may bangka o wala, kung maganda yung weather o wala. Palagi nilang yung salitang pupunta ako bukas sa mainland, tapos dadagdagan nila no ipalubos ti Apo, kung Mhm. papahintulutan ng Diyos, kung Mhm. papahintulutan ng Panginoon. Merong pagtitiwala sa Diyos, merong Mhm. pananampalataya na kahit na anong mangyari, hindi ka hindi hindi ma- walang walang masama na mangyayari sa iyo. Mhm. So they really place themselves in the hands of the Lord. Mhm. Pati ikaw na pare mismo ay ma-inspire. Mhm. Kaya it's a Ah, mm. privilege para na mag-serve dito sa mission. Padre, alam ko po sa iba't ibang lugar na inyong napuntahan, inyong karanasan, may mga pagsubok lalo na sa pananampalataya ng mga kapatirang Katoliko. Diyan po ba Yes. sa Calayan Island, sa inyong minagmiministeryuhan ng 7 taon, kamusta na po yung kalagayang espiritual ng mga kapatiran natin diyan na Katoliko so far, Padre? Lumalakas naman na kasi it used to Mhm. be noong 2018 dahil Opo. ang hirap ng daan. So yung sa interior ng island, yung misa lang ay once a year sa fiesta lang, o Opo. kaya kapag may Holy Week, paminsan-minsan lang. Mhm. Pero dahil nga gumaganda na yung daan, may medyo mahaba-haba na rin yung nakongkreto. Tapos may mga kasama na ako dito, minsan isa, minsan dalawa. Kaya Mhm. nagsasalita na kami na magpunta. Kaya nakapatayo na kami ng medyo marami na ring kapilya. Opo. Dati mga 13 na chapels ang nandito sa Calayan, sa tatlong islands na to. Now we have 17. So, Opo. at napapalaki na rin namin, na-improve na lahat yung mga kapilya. So, Mhm. in almost every major na sitio dito, may chapel that the Catholics can call as their home.
Mhm. are under the shadow of the cross, kumbaga. Kaya dati yung mga Katoliko ay ah, marami na ring mga hindi Katoliko dito na mga grupo. Okay. So, we take advantage yung mga malalayong lugar. Mhm. Kaya kung walang pare, wala ring magmi-minister sa mga Katoliko doon. Mhm. And they go to whoever goes there to preach and minister to Mhm. them. At hindi Mhm. naman natin sila masisisi. Opo. Pero in the past 8 years na nakapagpatayo na tayo ng mga kapilya, Mhm. so naging halos every Sunday na yung mga masses. Mhm. Dito sa sentro, the 5 barangays ng sentro, we Opo. have six masses in 5 chapels and 1 main church. And then Mhm. dun sa Dibay and Dilam, we have Mhm. 6 other masses sa 6 din na kapilya. Opo. And then sa Babuyan, Claro and Dalupiri, may mga lay ministers na tayo na Mhm. form para every Sunday meron pa ring mga services. Mhm. So more or less, may improvement na rin and Mhm. natutunan na rin yung mga dinadagan namin yung mga ginawa ng mga dating missionaries. Padre, alam po namin na kada 6 na taon ay nare-reshuffle baga yung mga pare sa iba't ibang lugar. At balita ho namin ay ito hong June or July, kayo po ay malilipat na sa ibang lugar. Ano po yung nakikita nyo dito sa transition na mangyayari? Ito ba'y nakakabuti? Ito yung 6 na taon na nalilipat ang mga pare mula sa isang lugar papunta sa isang lugar. Meron po bang ano yon, advantage yon? Ano po ba ang tingin ng mga tao doon sa pagpapalit-palit ng mga pare kada taon? Kada every 6 years, Padre. Sa Dominicans, it would depend kasi sa need. And Okay. so first question siguro, maganda ba na mapalit-palitan yung mga pare after Ayun. some Opo. time? So Mhm. I think it's very good kasi kailangan din ng bagong perspective. Ako Mm. halimbawa, kung 6 years ka na sa isang lugar, medyo Mm. naubusan ka ng isa-sermon, di ba? Kung minsan Okay po, okay po. Oho. Oho. kaya pati yung mga projects mo, you tend to settle sa dati mo nang ginagawa, Mm. nawawala na yung Okay. vitality, yung innovation. Opo. Kailangan ng new, fresh ideas and a new priest can give that. Mhm. Second, yung pag-transfer ng Kalayan Mission sa mga Franciscans, they are the ones who Mhm. are replacing us dito. Okay. I think it's a very good idea kasi the Franciscans are very much into the mission to the Okay. peripheries. Yung mga Opo. marginalized talaga sila. Mhm. So, I think the Kalayan will be in very good hands with our brother Franciscans. Mas Mhm. marami din kasi sila kaya hopefully madagdagan din yung may padala dito para Mhm. pati yung pang isla, Dalupiren, Babuyan, Claro, mas mapuntahan ng mas madalas. Mhm. Oho. Padre, nababanggit nyo no, yung tungkol sa misyon. Doon Yes. sa mga layman na katulad ho namin na gustong ika nga makita ang lugar. Ako nakita ko na pero baka yung mga listeners natin would like to go just sa Calayan and probably doon sa pupuntahan ho ninyo. Dalawang bagay yung pwede nilang gawin. Uh, Mag-observe doon sa mission and probably tumulong Mm. financially. Padre, paano ano bang pwedeng gawin ng mga laiko na nakikinig ngayon na meron silang panawagan na tumulong sa iba't ibang paraan? Probably pumunta doon sa lugar kung saan kayo madidistino, pangalawa, and probably tumulong sa pinansyal. Uh, Paano ho magagawa yan, Padre, para makatulong ho ang mga laiko sa inyo? Uh, may iba't ibang klase ng pagtulong dito. The first, the most important is the prayer for the missionaries and the Okay. missions. Kailangan yon kasi very often yung isang pare ay very, very busy. Kaya kailangan niya ng support ng prayers ng mga tao. Opo. Pangalawa, in terms ng mga gustong pumunta dito, uh, yung ordinary means would be by bus from the mainland. Okay. Then punta kayo ng Apari or sa Claveria or Santa Ana. And then Mhm. may boat na napupunta dito pero hindi yun regular. Depende Mhm. yun sa weather at sa availability ng boat. Mhm. So medyo mahaba-haba yung biyahe, 6 to 8 hours yung Wow. biyahe ng boat.
And then Wow. afterwards, pwede rin kung may finances, Mhm. airplane from Manila to Tugigaraw, then Tugigaraw to Calayan, Mhm. or Tugigaraw to Calayan. So more or less, kung galing ng Tugigaraw, that would be about 5,500 yung one-way ng plane ticket. Okay. Mhm. So you can come and join us. Very welcome po kayo Mhm. to come serve or share whatever you can. Mhm. Actually, kailangan namin dito ng music teacher Yun. para magkaroon ng wala akong organista dito. Mayroon kaming piano, wala kaming Opo. organ, pero Opo. 6 na taon na yung binili namin na keyboard, hanggang ngayon hindi pa nagagamit Mhm. dahil walang naturuan ng ah, medyo okay na skills. So Oh, anyone mhm. like mga iba't ibang Mhm. volunteers. Mga kaibigan, napakinggan nyo si Father Romel tungkol po sa pangailangan doon. Baka kayo po ay may kilala na ika nga may kahusayan doon sa musika, yung simbahan po doon ang kailangan ng tulong. Oo, pwede ho nating pag-usapan yan mga kapatid ha. Medyo ika nga may gastos yan, syempre, pero yung pagpunta mo ron, natutulungan yung simbahan na para ma-improve yung musika. Ibang usapan ho yun mga kapatid. Opo, malaki po ang magiging ambag ho ninyo. Kaya diyan ho sa mga kapatiran natin nakikinig sa broadcast ngayon, sa tingin ninyo, kayo ay makakatulong, makakaambag kayo doon sa pangangailangan ng simbahan natin doon sa Calayan Island. Bulong-bulong lang ho kayo sa akin at pag-usapan ho natin yung detalye kung paano ho kayo makakapunta ron. At bahala na ho sa inyo si Padre. Ha? Yes, Kung ano man welcome. yung internal arrangement nyo dyan, kayo na lang ho ni Padre dyan. Ang sa akin lang ay tulay lang tayo para kayo ay magamit ng Panginoon Diyos doon sa Calayan Island. Padre, interesado ho kami no, na yung mga kinukwento nyo dyan sa inyong gawain dyan sa Calayan. Padre, etong sa mga huling ikang sandali nyo ho dyan sa Kalayan, ano po ba yung naiisip nyo na gawin para doon sa mga kapatiran? Palagi ko, nalulungkot na ho sila eh. Bagamat may ilang buwan pa, pero alam nila na kayo po ay palipat na, paano nyo ho ikang pinakapakalma yung emosyon ng mga miyembro na Katoliko dyan sa Calayan Island, Padre? Siguro yung primary doon ay to remember na hindi si Father Romel yung pinakamahalaga, kundi ang Wow. Panginoon na nagdala sa atin dito. Mhm. Kaya wherever we are, whoever is in charge, the Lord is here. Andito ang Panginoon. And He will never leave His people. He will never leave them without a good shepherd. Oh. Kaya rest assured na you will be in very good hands. Mhm. And secondly, ay nasa prayers naman. Masakit talaga sa akin eh. Iniisip ko nga lang, maiiyak na ako eh. Opo. Pero sa mga magkakaibigan naman, kahit na magkakalayo, basta nandun yung intention na bumalik, maiibsan yung kalungkutan ng paghihiwalay. And Mhm. I see myself naman na Calayan is already my home. And hindi maalis siya sa aking puso. Kaya Mhm. babalik-balik pa dito sigurado, palagi, basta may Mhm. oras. Mhm. Mga kaibigan, doon po sa mga late tuners sa ating broadcast, ang ating invited guest for tonight ay si Reverend Father Romel P. Olivar. Isa po siyang Dominican religious priest na nakadestino ngayon dyan sa Calayan Island. Bahagi po yan ng Cagayan. Padre, wala na ho tayo masyadong oras pero ano ho ba yung pwede ninyong iiwan na mensahe doon sa mga Katoliko na ika nga, alam naman natin, no, may struggle po dyan sa lugar na yan. Yung mga nahahatak na ibang sekta, ano ho ba pwede niyong masabi para sila ay makapanatili bilang Katoliko sa kabila ng may mga ganong pressure sa mag-anak na dating Katoliko ay napunta na doon sa Protestante. Anong inyong habilin sa mga kapatiran ngayon nakikinig and probably some sa kanila dito sa broadcast ngayon nagko-contemplate na umalis sa simbahang Katoliko at lilipat ng ibang simbahan. Just go ahead, Padre. So yung mga nag-isip na umalis ng simbahan, bago kayo umalis, siguro is to study very well kung ano yung iiwan ninyo.
Okay. Baka you think na puwet ng baso lang ito, pero hindi niyo alam ito yung diamond at Wow. yung pupuntahan ninyo ay yung puwet ng baso. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto, sabi nga nila. Ayun. Ayun, At oo. yung nagginto ay nandito sa atin, sa simbahang itinayo ng ating Panginoon. Mhm. And isa pang alalahanin din siguro ay wherever we are, whether we are in the church, in the Catholic Church, or in the non-Catholic churches, nandun sana yung pagmamahalan at respeto. Mhm. Ako rin, minsan hindi maganda, naging very harsh din ako kung minsan. Mhm. Naging closed-minded sa mga brothers and sisters natin in the Mhm. separated churches. Mhm. Pero I've been thinking a lot recently na in the end, what matters, the Lord will ask us whether we Mhm. have loved mga tao dito, Katoliko o hindi Katoliko. And that's the test. If Mhm. a true Christian will always be governed by love, not by doctrine, not primarily the doctrine. Doctrines are important, Mhm. but in the end is how do you relate with other people, especially those who do not share the same beliefs as you. So uh, find the reasons to love. Uh, Wow. yun lang sasabihin ko sa mga Katoliko. Find reasons to love, and Wow. you'll become a better person, whether Catholic Mhm. or. Ah, Padre, sa mga nakikinig ho sa atin dito, mamaya ho, marami na ho yan, ano? Medyo abala pa lang sila sa ngayon, pero sa aking karanasan, kapag kami magantong panauhin po, nagiging interesado sila, lalo na kasi katulad nyo na religious priest. Padre, sa mga nais magtanong sa inyo, information, paano ba makokontak si Padre Romel? Kayo po ba ay medyo suplado? Hindi ho ba kayo para bang hindi kayo masyado sa FB? May Instagram ho ba kayo, Padre? Baka kasi yung mga listeners natin ay gustong kumausap sa inyo, humingi ng counseling, panalangin, and probably who would like to support your ministry. Padre, paano ho kayo makokontak si Reverend Father Romel Olivar? Dito po sa FB na lang, sa Messenger, yung Okay, account ko nito is Taogen. So, okay. pwede po nila akong i-message dito. Pero Mhm. don't expect na agad-agad makasagot kasi oftentimes na malayo ako kung nasa bundok ako, Okay. ay yung signal dun ay hindi masyadong available. Mhm. Mga kapatid, si Padre ho, ah, konti na lang ho ang tulog niyan sa aking karanasan sa pagsama sa kanya. Hindi ho mapakali ang pare natin dyan sa Kalayan. Marami siyang pinagkakaabalahan, mga kapatid. Kung susuriin ko nga yung sarili ko bilang dating pastor, talon-talo ako nung kapatid na to. Pagdating sa sa pagmimisyon, hindi ko kaya yung ginagawa nung ating invited guest kung paano niya ginagawa ang misyon. Mga kapatid, yung naranasan ko dyan, matinding kwento. Pero if you would like to support yung ministry na ginagawa dyan sa Kalayan at sa anman madidistino si Padre, mga kapatid, ay 100%. Hindi ho kayo magkakamali kung sakali susuportahan nyo hindi lang sa panalangin, kundi sa pinansyal, si Reverend Father Romel Olivar. Sapagkat nakikita ko, kung kayo po ay mag invest sa gawain ng Panginoon Diyos, maganda ho na mag-invest kayo kung saan ho ito pupunta si Reverend Father Romel Olivar na misyon. Kayo na ho bahala mag-usap at ako po'y naniniwala na ang ating invited guest ay marami pang pwedeng gawin sa kaharian ng ating Panginoon. Bago tayo tuloy mag-close, nawala na si Padre. Nawala bigla si Pads. Sandali, balik natin ha. Nawala bigla si Pads. Asa na si Pads? Dali ah. Nawala bigla si Pads. Dali lang mga kapatid ha. Babalik natin siya. Mukhang na, ayun. Ayan natin. Hindi na po siya maad. Okay. Mga kapatid, narinig natin si Father. Napaka-humble na tao po yan. Opo. Mga kapatid, i-consider nyo ha. I-consider nyo. Dali lang ito na bumabalik. Oo. Ito, dali lang.
O, yan, yan. Yung napag-usapan namin kanina, napaka-importante yan. Pa, saan dyan ako kayo? Nandiyan. Ayan, 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 ayan. Padre, huling ano na lang po, huling pangusap sa inyo bago tayo tuluyang magpaalam dito sa ating broadcast. Yes po. Sige po, baka meron po kayong huling gusto pang sabihin na importante doon sa mga nag-iisip na magmisyon, saan man silang lugar mapupunta. Wag po tayong matakot. Sabi nga nila, the Lord is still wherever you are, and Opo. you will grow wherever you are. Mm-mm. As long as sincere yung ating desire na magsilbi, the Lord will provide us with everything we need. Mahirap, Mm-mm. pero iba yung mga mahihirap, yun Mm-mm. talaga yung mahalaga. Yung mahalaga kailangang paghirapan. So huwag matakot sa mahirap. Kailangan po. Alright, mga kapatid, i-request natin si Reverend Father Romel para tapusin po itong broadcast na ito sa pamagitan ng panalangin. Paari po ba, Padre, na i-close po natin itong ating broadcast sa pamagitan ng panalangin? Sige po, so go ahead. Brothers and sisters, let us close this program with our 13th century Dominican blessing. May God the Father bless you. May God the Son heal you. May God the Holy Spirit enlighten you. Give you eyes to see with, ears to hear with, hands to do the work of God with, feet to walk with, and a mouth to preach the word of salvation with. And may the angel of peace watch over you and lead you at last by the Lord's gift to the kingdom. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alright, mga kapatid, maraming salamat for joining. Maraming salamat, Reverend Father Romel P. Olivar, OP, Dominican Priest, religious priest po yan, naka-assign sa ngayon sa Calayan Island, bahagi ng Cagayan. Padre, maraming salamat sa panahon po na iyong ibinigay at salamat din po sa mga nakasama namin ngayong gabi. Sa ngalan po ni Padre Romel Olivar, ako naman si Brad Calis mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory, ingat po kayo, pakishare po yung ating video. And bye for now. Bye-bye, Padre. Bye-bye, brother. Sige po. Bye-bye.